Ang digmaan na nagsimula noong Pebrero 2026 kung saan magkalaban ang Iran at ang Israel kasama ang Estados Unidos. Maaring naging isang pagkabigla para sa marami. Ngunit hindi ito basta-basta lumitaw, ito ay bunga ng maraming taon ng tensyon, kawalan ng tiwala at alitan sa gitnang silangan. Ang ugnayan sa pagitan ng Iran at Israel ay matagal nang naging magkaaway at matagal na ring sangkot ang Estados Unidos sa rehiyon bilang isang puwersang militar at pampulitika. At pagsapit ng kalagitnaan ng 2020-S, umabot na sa puntong naniniwala ang maraming tagamasid na mas malaki at malawak na digmaan ang nagiging mas posible. Ang isa sa mga ugat ng sigalot ay ang programang nuklear ng Iran. Ipinahayag ng Iran na ang kanilang mga aktibidad na nuklear ay para lamang sa sibilyang gamit tulad ng enerhiya at siyentipikong pananaliksik. Iginiit ng Israel at ilang kanluraning pamahalaan na maaring gamitin ng Iran ang programa para gumawa ng sandatang nuklear. Tinuturing ng Israel ang posibleng pagkakaroon ng Iran ng sandatang nuklear bilang direktang banta sa kanilang seguridad. Paulit-ulit nilang sinabi na hindi nila hahayaan ang Iran na makabuo ng ganoong sandata. Matagal nang nagkaroon ng mga diplomatikong pagtatangka upang maresolba ang alitang ito at may mga kasunduang nabuo, ngunit kalaunan ay iniwan din, kadalasang nauudlot ang negosasyon dahil sa mga parusa, isyu sa panrehiyong seguridad at beripikasyon ng mga alituntunin. Kasabay nito, ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay lalong nagaganap sa pamamagitan ng hindi direktang paraan imbes na hayagang digmaan. Kasama rito ang mga cyber attack, mga operasyong pang-impormasyon at mga pag-atake sa mga pasilidad na konektado sa mga programang nuklear at militar ng Iran. Naipapakita rin ang tunggalian sa pamamagitan ng mga kaalyadong grupo sa ibang bansa. Nagtatag ang Iran ng matibay na ugnayan sa ilang armadong organisasyon sa gitnang silangan, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at ilang mga milisya sa Iraq at Syria. Karaniwang tinuturing ng Iran ang mga grupong ito bilang katuwang sa panrehiyong alyansa. Tinuturing ng Israel at Estados Unidos ang mga ito bilang kinatawan ng Iran na nagpapalawak ng impluwensya ng Tehran sa reyon. Matagal nang nagsasagawa ang Israel ng operasyong militar laban sa mga target na konektado sa Iran sa Syria at iba pang lugar. At nagkaroon ng palitan ng mga rocket, putukan at drone attack sa pagitan ng Israel at mga grupong konektado sa Iran kung saan parehong nag-aakusa ang bawat panig na naghahanda para sa mas malaking sagupaan. Sa loob ng Iran, kinakaharap ng gobyerno ang mga problemang pang-ekonomiya na pinalalapaan ng mga internasyonal na parusa. Ipinatupad ang mga parusang ito ng ilang mga bansa dahil sa nuclear program ng Iran at sa mga aktibidad nito sa rehiyon. Dahil dito, nahirapan ang ekonomiya ng Iran na nagdulot ng mga panahon ng protesta at tensyong pampulitika sa loob ng bansa. Pagsapit ng simula ng 2026 ang gitnang silangan ay nasa isang marupok at hindi matatag na kalagayan ng seguridad. Mataas ang alerto ng militar sa rehiyon habang binabantayan ng mga pamahalaan sa mundo ang tensyon sa Iran, Israel at Estados Unidos. Kaya marahil ang mga sumunod na pangyayari ay talagang hindi na maiwasan. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Noong Pebrero 28, kasunod ng utos ni Pangulong Trump, nagsagawa ang Estados Unidos at Israel na magkakaugnay na pag-atake sa iba't ibang lugar sa Iran. Tinawag ng Israel ang kampanyang ito na Operation Roaring Lion at ng Estados Unidos naman bilang Operation Epic Fury. Nagsimula ang mga airstrike noong Sabado bandang 9:45 ng umaga. Na siyang unang araw ng linggo ng trabaho. Sa Iran, ang mga pangunahing layunin ay targetin ang mga base ng misail ng Iran, mga sentro ng komandong militar, mga gusali na pamahalaan at mga infrastrukturang may kaugnayan sa nuklear.
Kasama sa mga target ang Tehran, Isfahan, Qom, Kermanshah at Karaj. Ginamit sa operasyong ito ang mga misail ng United States, mga drone at mga fighter jet ng Israel at partikular na mga murang one-way attack drone na ginagamit sa labanan. Sa unang pagkakataon, isa sa mga pangunahing target ay ang distrito ng Pasture Street sa Tehran, kung saan karaniwang naninirahan si Ayatollah Ali Khamenei, ang ikalawang pinakamataas na pinuno ng Iran. Ang lugar na ito ay tahanan din ng Presidential Palace at ng National Security Council. Ayon sa mga paunang ulat, hindi bababa sa 7 misil ang tumama sa lugar at kinumpirma ng mga opisyal ng Amerika na ang mga pag-atake ay isinagawa sa koordinasyon ng gobyerno ng United States. Inanunsyo rin ng Israeli Air Force na tinarget nila ang 500 military sites sa kanluran at gitnang bahagi ng Iran na nakatuon sa mga paglulunsad ng misil at mga sistema ng air defense. Gamit ang humigit kumulang 200 fighter jets, ang operasyong ito ang naging pinakamalaking kampanya ng airstrike sa kasaysayan ng Israeli Air Force. Sa unang 24 na oras pa lang, naghulog na ang Israel ng mahigit 1,200 bomba na tinarget, hindi lang ang mga estratehikong lokasyon sa lupa, kundi pati na rin ang mga barkong pandigma ng Iran. Isa sa mga ginamit na sandata ay ang bagong develop na Black Sparrow Air-Launched Ballistic Missile na inilunsad mula sa mga F-15 jet. Bukod sa mga airstrike, nagsagawa rin ng Israel ng magkakaugnay na cyber attack sa mga infrastruktura ng Iran, media at mga mobile application kung saan nagpadala sila ng mga mensahe na humihikayat sa mga mamamayan ng Iran na mag-alsa laban sa kanilang gobyerno. Isa sa mga tinarget na application ay ang sikat na Badi Sabah Calendar Prayer app na may higit sa 5 milyong download. Nahack ang app upang magpadala ng push notification sa wikang Persian na humihikayat sa mga sundalo at mamamayan na tumalikod, isuko ang kanilang mga armas at sumama sa mga puwersa ng oposisyon, na may mga mensaheng tulad ng dumating na ang tulong at panahon na ng paniningil. Pagkatapos ng mga unang pag-atake, nagdeklara ang Israel ng state of emergency dahil sa pangamba ng posibleng pagganti mula sa Iran. Pinatunog ang mga sirena sa buong bansa habang pinayuhan ng gobyerno ang mga mamamayan na manatili sa mga ligtas na lugar. Inilipat ng Ministro ng Kalusugan ng Israel ang operasyon ng mga ospital sa ilalim ng lupa at nanawagan sa mga Iranian na nakatira malapit sa pasilidad militar na agad lumikas. Babala at quote, ang inyong presensya sa mga lugar na ito ay naglalagay sa inyong buhay sa panganib. Nagbabala rin si Trump na maaring malagay sa panganib ang buhay ng mga Amerikano. Kalaunan, noong Pebrero 28 na iulat na natagpuan ang katawan ng kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. At kinabukasan, kinumpirma ng pambansang telebisyon ng Iran ang kanyang pagpaslang na nagsasabing siya ay napatay habang nasa kanyang opisina. Ang asawa ni Khamenei, si Mansouri Horjaste Bagazadeh, ay namatay makalipas ang 2 araw dahil sa mga tinamong sugat mula sa pag-atake. Matapos ideklara na matagumpay ang unang bugso ng pag-atake, parehong naglabas ng video statement sina Pangulong Trump at Benjamin Netanyahu na nagsasabing nagsagawa ng pag-atake laban sa Iran ang Israel at Estados Unidos upang sa kanilang salita alisin ang banta sa kanilang pag-iral. Matapos ang mga pag-atake ng United States at Israel, agad nagsimula ang Iran ng mabilis na kampanya ng pagganti sa buong gitnang silangan. Pinanggalanan nila ang kanilang tugon na operasyon na tunay na pangako. 4. Ilang oras matapos ang pag-atake, nagpasabog ng mga misil ang puwersa ng Iran patungong Israel at tinamaan ng Tel Aviv at Haifa. At sa mga sumunod na araw, ilang beses pang nagpakawala ng mga misil bilang bahagi ng mas malawak na hakbang ng pagganti. Bagaman maraming misil ang nasabat ng mga air defense system ng Israel, may ilan pa ring tumama sa mga urban na lugar na nagdulot ng pagkamatay at pagkasugat ng mga sibilyan. Ang maayos na koordinadong opensiba ay tumarget din sa iba't ibang estratehikong mahalagang pasilidad sa buong Persian Gulf na may particular na diin sa mga high-value na lugar sa Israel at maraming base militar ng United States na matatagpuan sa Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq, Saudi Arabia at United Arab Emirates.
Ngunit hindi lang sa layuning militar, nakafocus ang pag-atake ng Iran. Pinalawak din ito sa mga sibilyang infrastruktura tulad ng mga paliparan at pangunahing daungan ng barko sa Kuwait, United Arab Emirates at Oman. Nababalewala ang kaligtasan ng sibilyang paglalakbay sa impapawid at operasyong pandagat sa mahalagang rehiyong ito. Sa Dubai at Abu Dhabi, nagmadaling maghanap ng ligtas na lugar ang mga natatakot na turista habang dumaan ang mga nakakatakot na missile ng Iran sa kalangitan sa gabi. Nagtago sila sa mga hotel, shopping mall at mga underground shelter. Ang mga marangyang lugar na ito ay naging mga eksena ng kaguluhan. Sa loob ng ilang araw, naging kapansin-pansin at mapanganib ang sitwasyon na magbigay ng ultimatum ang Iran na nagdulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz, mahalagang daanan ng dagat para sa pandigdigang supply ng langis at gas. Ang pagsasara na ito ay nagdulot ng agarang at malawakang pagkaantala sa pandaigdigang supply ng enerhiya na nagresulta sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at nagpalala ng mga pangamba ng mga stakeholder sa ekonomiya sa buong mundo. Habang lumalala ang krisis, ipinahayag ng Hezbollah, ang militanteng organisasyon na nakabase sa Lebanon, ang pakikisa nila sa Iran matapos ang pagpaslang kay Ali Khamenei. Pinalala ng pangyayaring ito ang dati ng magulong sitwasyon sa riyon dahil nagdagdag ito ng mas maraming kalahok sa lumalawak na tunggalian at nagtaas ng posibilidad na mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Nagbunsod ang digmaan ng malawakang reaksyon mula sa mga pamahalaan sa mundo, kung saan karamihan ay napakita ng pag-iingat at nanawagan ng pagpipigil. Ang mga kaalyadong bansa ng United States sa kanluran, tulad ng Europa, Canada at Australia, ay madalas nagpapahayag ng suporta. Ang posisyon ng Amerika at Israel na ang mga aktibidad militar at nuklear ng Iran ay nagdudulot ng seryosong banta sa pandaigdigang seguridad. Gayunpaman, kahit sa mga bansang sumusuporta, binigyang diin ng mga lider na hindi dapat lumala ang sigalot at maging mas malawak na digmaan sa reyon at paulit-ulit nilang hinihikayat ang diplomasya upang mapanatili ang katatagan ng sitwasyon. Ang punong ministro ng United Kingdom na si Sir Keir Starmer na karaniwang itinuturing na malapit na kaalyado ng Estados Unidos ay unang tumanggi sa mga kahilingan ng United States na gamitin ang mga base militar ng United Kingdom kabilang ang Diego Garcia at Royal Air Force Fairford para sa mga paunang pag-atake sa Iran. Sinabi niya na ayon sa legal na payo, malamang na ituring na labag sa batas internasyonal ang preemptive na aksyon. Kalaunan, pinayagan niya ang limitadong depensibong paggamit ng mga base matapos bantahan ng Iran ang mga British nationals at kaalyado sa gitnang silangan. Ang desisyong ito ay nakatanggap ng matinding batikos mula kay Donald Trump. Sa buong Europa, mas magkahalo at maingat ang naging reaksyon. Maraming pamahalaan sa Europa ang umiwas na tahasang pumabor sa alinmang panig, sa halip ay nagtuon sa pangangailangan ng de-escalation at negosasyon. Lalo nang nababahala ang mga lider ng Europa sa mas malawak na epekto ng sigalot, kabilang na ang pagkaantala sa pandaigdigang supply ng enerhiya at pagtaas ng presyo ng langis. At ang posibilidad ng isang krisis sa makatao o pagdagsa ng mga refugee kung lalaganap ang labanan sa buong gitnang silangan. Dahil dito nakatuon ang diplomasya ng Europa sa mga pagsubok na paupain ng tensyon at muling buksan ang mga diplomatikong ugnayan. Parehong binatikos ng Rusya at Tsina ang mga pag-atake sa Iran at nanawagan ng agarang tigil putukan at pagbabalik sa negosasyon. Ayon sa pamahalaan, ang mga pag-atake ng militar ay nadudulot ng panganib ng kaguluhan sa riyon at paglabag sa pandaigdigang batas. Kahit suportado nilang Iran sa mga pandaigdigang forum, wala sa dalawang bansa ang nagpapakitang sasali sa labanan gamit ang militar nila. Sa halip, nakatuon sila sa mga diplomatikong pahayag at talakayan sa loob ng mga pandaigdigang organisasyon gaya ng United Nations. Sa gitnang silangan, naging partikular na komplikado ang mga reaksyon dahil maraming bansa ang natatakot na direktang madamay sa labanan. Ang mga estado sa Gulpo tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait at Oman ay nagpahayag na matinding pag-aalala tungkol sa paglala ng sitwasyon dahil ang kanilang mga teritoryo ay may mahahalagang infrastruktura ng langis at sa ilang kaso mga base militar ng Amerika.
Nababahala ang mga pamahalaang ito na baka maging target sila ng Iran o maantala ang kalakalan sa Persian Gulf. Ang iba pang mga makapangyarihang bansa sa reyon, kabilang ang Turkey at Egypt, ay nanawagan din ng pagpipigil at nagbabala na ang matagal na labanan ay maaring magdulot ng kaguluhan sa buong reyon. Sa kabuuan, hati ang pandaigdigang reaksyon sa digmaan ng Iran, ngunit pareho ang pag-aalala sa posibleng paglala ng sitwasyon. Habang may ilang bansa na sumusuporta sa Estados Unidos at Israel, ang iba naman ay kumokondena sa mga pag-atake sa Iran. Maraming pamahalaan ang nananatiling neutral at itinutulak ang diplomasya. Ang pangunahing layunin ng internasyonal na komunidad ay pigilan ang paglawak ng sigalot upang hindi ito maging mas malawak na digmaan sa reyon o mundo. Sa unang 72 oras ang digmaan ay umusbong mula sa biglaang airstrike tungo sa reyonal na labanan ng maraming bansa na may palitan ng misil sa gitnang silangan at malaking epekto sa ekonomiya ng mundo. Tulad ng sa maraming makabagong sigalot, mabilis na naramdaman ng mga sibilyan ang epekto ng digmaan, mga airstrike, pag-atake ng misil at pagkasira ng mga infrastruktura na nagdulot ng panganib at hirap sa mga karaniwang tao, kabilang na ang ilan na dapat sana ay nagbabakasyon lamang. Sa Iran, ang mga unang pag-atake ay nagdulot ng pagkasira sa ilang lugar at iniulat ng mga organisasyong pangkarapatang pantao na maraming sibilyan ang napatay sa mga pag-atake sa parehong mga pasilidad militar at pamahalaan. Isa sa mga insidente na nakatanggap ng pandaigdigang pansin ay ang pag-atake na di umano'y tumama sa isang paaralan ng mga babae sa lungsod ng Minab na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Nagbunsod ang insidenteng ito ng matinding batikos mula sa ilang pamahalaan at panawagan ng investigasyon sa pag-atake. Naharap din sa panganib ang mga sibilyan sa Israel mula sa mga pag-atake ng misil at rocket. Madalas tumunog ang mga sistema ng babala sa ilang lugar at kinakailangang magtago ang mga residente tuwing may paparating na pag-atake. Bagaman maraming mga projectile ang nasabat ng air defense system ng Israel, nagdulot pa rin ng matinding stress at takot sa mga tao ang patuloy na banta. Naranasan din ng mga nakatira malapit sa base militar o mahahalagang infrastruktura sa ibang bansa ang ganitong pangamba. Ang mga komunidad na malapit sa mga base ng Estados Unidos o mahahalagang pantalan ay natatakot na baka maging target ang kanilang lugar kung magpatuloy ang labanan. Ang mga epekto ng labanan sa ekonomiya ay nagdagdag pa ng isa pang antas ng kahirapan. Ang pagkantala sa ruta ng pagpapadala at produksyon ng enerhiya ay nagtaas ng presyo ng langis at gas sa mundo. Nakaapekto ang mga pagbabagong ito sa ekonomiya sa labas ng gitnang silangan at nagdulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang pamilihan. Para sa mga sibilyan sa buong reyon, nagdala ang digmaan ng kombinasyon ng pisikal na panganib, pressure sa ekonomiya at kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap. Sa loob ng isang linggo, lumala ang digmaan at naging paulit-ulit ang mga pag-atake at gantihan. Tinarget ng Israel at United States ang mga pasilidad militar ng Iran habang naglunsad naman ang Iran ng missile at drone attacks sa mga pasilidad militar ng Israel at iba pang instalasyon sa reyon. Iba-iba ang opinyon ng mga analistang militar ukol sa estratehikong balanse ng labanan. Ayon sa ilan, ang mga unang pag-atake ay nagpahina sa mahalagang bahagi ng militar ng Iran, tulad ng depensa sa himpapawid at mga pasilidad kaugnay ng missile at nuclear na programa. May iba namang nagsasabi na ang Iran ay meron pa ring malaking arsenal ng mga missile at kakayahang magpatuloy ng mga ganting operasyon sa mahabang panahon. Nagbigay din ang mga lider pampulitika ng iba't ibang pagtataya kung gaano katagal ang labanan. Sabi ng mga opisyal ng Israel, maaring tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang digmaan habang tinutuloy ang kanilang mga layuning militar. Samantalang ipinahayag ng mga lider ng Iran ang kanilang determinasyon na lumaban hanggat kinakailangan. Patuloy ang internasyonal na diplomasya kung saan sinusubukan ng mga pamahalaan pigilan ang paglala ng sigalot. Nababahala ang maraming lider na maaring lumala pa ang labanan kung may ibang bansang makikialam. Hindi pa rin tiyak ang magiging kahihinatnan ng digmaan.
Nagresulta ng labanan sa malaking pagkawala ng buhay, malawakang pagkasira ng mga infrastruktura at pagkaantala sa mga pandigdigang pamilihan at patuloy na nagbabago ang sitwasyon araw-araw. Ang digmaan sa Iran noong 2026 ay isa sa pinakamahalagang labanan ng dekada at inaasahang ang mga epekto nito ay mararamdaman sa gitnang silangan at sa iba pang bahagi ng mundo sa mga darating na taon. Sa puntong ito, maaari lamang tayong manood at mag-isip-isip tungkol sa magiging epekto ng labanan na ito sa buong mundo sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng ating video ngayon. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pag-narrate ay ganap na gawa ng tao at walang ginamit na AI. Kaya kung gusto ninyong suportahan ang aming channel, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell icon para ma-notify kapag may bagong video mula sa Wars of the World. Maraming salamat sa panonood!